Magandang umaga po sa inyong lahat at muli nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kadakilaan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Magbulay-bulay po tayo ng salita ng Diyos. Psalms 19:7. Psalms 19:7, ang sabi po, the Bible says, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple." Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay marami pong mga symbols or titles at yung wonders po nito. Ngayon, ang isa po ang na-assign po sa akin ay the law of the Lord. Sa ganong bagay, pagbulay-bulayan po natin ito, ang sabi po, the law of the Lord is perfect, converting the soul. So ngayon po ay pag-usapan po natin ito. There are three divisions ng law. Three divisions of the law. Una po, meron tinatawag na social code. At ang social code, it is governing Israel's diet, sanitation, quarantine, taxation, military service, etc. Social code po yon. Pangalawa, ay yung spiritual code. At ito po yung tumutukoy sa 7 Leviticus feasts at maging sa 5 Levitical offerings na ginagawa ng mga Levites. Spiritual code po yon. So, meron tayong social code, meron tayong spiritual code, at meron din naman tayong moral code. At katulad ng 10 Commandments, ito po ay moral code. So, dito natin ngayon makikita, mga kapatid, ang mga salita ng Diyos na nahahati sa tatlo. Pero sa lahat ng ito, mga kapatid, sabi nga po, there are 613 laws sa Bible. 613. Na kung saan, mga minamahal, ay maunawaan natin, panalangin ko po, maunawaan natin ang salitang ito ng Panginoon, the law of the Lord. Una po ay, the law of the Lord is the standard of God. At na kung saan, ay pag sinabi natin standard, pamantayan ng Panginoon. Pag sinabi natin pamantayan, mga kapatid, ang ibig sabihin, through this standard, yung law, katulad po, mga kapatid, ng mga laws na binabanggit po natin, at it reveals, mga minamahal, yung nature and character ng Diyos. Bakit po? Sinabi ng Panginoon, mga kapatid, katulad po ng 10 Commandments, thou shalt have no other gods, thou shalt not make unto thee any graven image, thou shalt not covet, thou shalt not kill. Ibig sabihin, makita natin dito yung character ng Panginoon. That God is holy, that God is just, that God is a jealous God. As Creator, He directs His creature to follow His standards. At with the benefits accompanied in this law sa pamagitan ng pagsunod natin. Without this law, mga kapatid, we as a sinful man, we as sinners, mga minamahal, we cannot understand kung sino ba ang Diyos, we cannot understand, live and life acceptable to God. Bakit po? Kasi parang nangangapa tayo kung sino ang Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, ibinigay ng Diyos ang kautusan, nare-reveal nito, mga kapatid, kung sino ang Panginoon, kung ano ba siya, bakit siya nag-utos ng ganoon. 1 Chronicles 16:40, ang sabi po yung ganito. At to offer burnt offerings unto the Lord upon the altar of the burnt offering continually, morning and evening, and to do according to all that is written in the law of the Lord which He commanded Israel. Ibig sabihin, sa kautusan ng Panginoon, nasusulat, mga kapatid, yung patungkol sa mga burnt offerings, patungkol sa altar offerings, mga minamahal, at yan po, nakasulat yan, sabi, written in the law of the Lord. At na kanyang inutos sa Israel. So, dito po natin ngayon makikita, mga minamahal ko, na salamat sa Panginoon, merong Word of God. Salamat sa Panginoon, at ito pong binabanggit natin ng mga laws na ito, of course, nakasulat yan in the book of Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Itong Torah, mga kapatid, sa Bible, yung first 5 books, dyan nakasulat, especially the Leviticus, especially the Exodus, Leviticus, and Numbers, makita natin ang mga kautusan ng Panginoon. 2 Chronicles 31:3, ang sabi po, He appointed also the king's portion of his substance for the burnt offering
To wit for the morning and evening burnt offerings, and the burnt offerings for the Sabbaths, and for the new moons, and for the set feasts, as it is written in the law of the Lord. So, dito po mga kapatid, lahat ng ito, kaya salamat sa Panginoon, mayroong siyang salita na ibinigay sa atin. Kung hindi, isipin mo na lang, mangangapa tayo kung anong kalooban at gusto ng Panginoon. Salamat sa Diyos, ang Diyos po ay hindi nagkubli, hindi nagtago, hindi po iniligid niya ang kanyang sarili sa ating mga tao, especially to the Jewish people. Ano ho? So, iyan po. At na kung saan ay binabanggit po, mga kapatid, written in the law of the Lord. At written in the law of the Lord, ilang banggit na binasa po. So, ibig sabihin, it is the standard ng Diyos. Bakit to? And for us, we cannot obey talaga ito, mga kapatid. Bakit po? Kasi we're all sinful, nangangapa tayo, sino ba ang Panginoon? Especially tayong mga Gentiles. Bakit to? Sapagkat ang sabi ng Bible, Ephesians 2:12, na tayo po ay Christless, aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope without God in the world. So, yun ang kalalagayan natin. Kaya doon natin ngayon makikita, mga kapatid, na salamat sa Panginoon na karating sa atin ang salita ng Diyos. So, the law of the Lord is the standard of God. Yan ang standard pamantayan ng Panginoon. Pero hindi doon natatapos, mga kapatid. Pangalawa, the law of the Lord is our schoolmaster. Our schoolmaster. The purpose of the law is to reveal our sinfulness, our inability to follow God and attain righteousness in the sight of God. Hindi po, mga kapatid, para maipakita natin at yung kawalan natin ng kakayanan na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, in Galatians 3:24 hanggang 26 ay ito ang sabi. Wherefore the law was our schoolmaster. Ang kautusan ay ating schoolmaster to bring us unto Christ. Para tayo dalhin. Bakit? Kasi nga, walang pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit po? Sabi ng Bible. At kung tayo sumusunod sa kautusan, if we follow the 10 Commandments and yet offend in one point, the Bible says that we are guilty of all. James 2:10. Now, with this verse, mga minamahal, the law was our schoolmaster. Dahil hindi natin kaya maging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi tayo malilinis sa ating mga kasalanan. And sabi po, mga kapatid, to bring us unto Christ. Sinasabi ng kautusan, si Kristo ang kailangan natin. Si Kristo ang kailangan natin, ang makapagbibigay katuwiran sa atin, ang makapagliligtas sa atin, ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan permanently. Ang sabi po, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Bagkus, bakit to? Sapagkat tayo po'y na kay Kristo, sapagkat ang sabi ng Bible, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. So dito po, at ito'y binigyan linaw pa ng Galatians 2:16. Anong sabi ng Bible? Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So makita natin, mga kapatid, our inability, mga kapatid, to be righteous in the sight of God, pero salamat sa Panginoon sapagkat itinuro tayo ng kautusan kay Kristo. That is the wisdom of God. Kaya po, mga kapatid, pagka binuksan natin ang salita ng Diyos, binasa natin, binuksan natin ang kaisipan ng Panginoon. At salamat sa wisdom o knowledge na binibigay ng Panginoon sa atin, napakatalino ng Diyos. Napakatalino ng Panginoon. Nakamamangha ang karunungan ng Diyos sapagkat ang kautusan ay itinuturo tayo nito kay Kristo upang magkaroon tayo ng kaligtasan at katuwiran at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya salamat sa Diyos, brethren. Purihin po ang Panginoon sa karunungan na meron ng Diyos. Not only the law of the Lord is the standard of God. Pangalawa, the law of the Lord is our schoolmaster.
At pangatlo, the law of the Lord is our freedom to serve. Freedom to serve. Because we are justified and reconciled to God, okay, we are being led by the Holy Spirit. The law is no longer a burden to us, but an opportunity to obey and serve God. Ayon. Kumbaga, hindi na tayong step by step, sinusunod dito, iba na. Bakit po? Kasi ito ang dahilan sa mga talatang ito. For all the law, ang sabi ng 1 Corinthians 7:22, ang sabi po, 1 Corinthians 7:22, for he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's free man. Dahil nanampalataya tayo kay Kristo, ang sabi, free man tayo, pinalaya tayo ng Panginoon. Likewise also, he that is called, tayong tinawag, being free, is Christ's servant. Pinalaya na tayo ng Panginoon, malayang maglingkod. Free to serve the Lord. Kaya mga minamal, brethren in the Lord, because of this truth that God has given to each every one of us, we have to avail this opportunity to serve the Lord. It is our privilege and opportunity to serve the Lord. At binabanggit po. Now, Galatians 5:14. We will so that we would understand more patungkol dito. Galatians 5:14, 18, 22, 23. Ang sabi po ganito. For all the law is fulfilled in one word. Even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ano, ang ibig sabihin, being Christ's servant, being God's children, ang sabi po, nando na yung love thy neighbor as thyself. But if ye be led of the Spirit, kung ikay pinangungunahan ng Espiritu Santo, ye are not under the law. But under the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Patungkol sa mga bagay dito, walang kautusan. Bakit? Kasi dati, pagkakautusan, step by step, talagang, nangangamba na baka magkamali. But with the help of the Holy Spirit sa atin, mga kapatid, we obey God, mga minamal, because we love Him. We obey God, mga minamal. It is no longer a burden, mga minamal, but it is our joy to obey God in His law. Ano po? Sundin ng Panginoon. Kumbaga, naandoon ang katuwaan natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. We love to obey the law of the Lord because of the presence of the Holy Spirit in us. Kaya purihin po ang Panginoon sa ganitong bagay. Ano po? Gayun din naman, mga kapatid, ang banal na kasulatan ay nagturo na there are people who does not want to hear the law of the Lord. May mga taong sa kabila ng kumbaga naandoon yung kaugnayan sa Panginoon, relasyon sa Panginoon, kung siya'y Kristiyano, pero meron pong mga tao, mga kapatid, whether they are believers or not, pero pagka-believer ka, sabi nga po ay susunod, makikinig tayo ng salita ng Panginoon because we are God's children. Okay? Now, Isaiah chapter 30 verse 9, ang sabi po, that this is a rebellious people, lying children that will not hear the law of the Lord. Ito pong nakakatakot. At maraming pong may mga unsaved na ayaw makinig sa salita ng Diyos. At mas lalo na, mga kapatid, kapag ka-save yan, tapos ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang sabi nga po, ang anak ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung may mga taong ayaw makinig ng salita ng Diyos, it is because they are not of God, ang sabi ng Bible. Okay? Now, sa pamagitan ng, dito rin naman mga kapatid, sa Bible, dito, Daniel chapter 9 verse 11, makikita natin mga kapatid na nagko-confess si Daniel ng sinfulness o pagiging makasalanan niya at maging ng kanyang bayan ng Israel. Sabi po Daniel 9:11, yeah, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice. Therefore, the curse is poured upon us. Ang alam naman natin, ang kautusan, merong kasamang curse yan pag hindi sumunod. And the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. So, yan po. But for us, brethren, the Lord, we choose to delight in the law of the Lord. Ano ho? Bakit?
mas maganda po yun yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Mas naandoon yung pabor ng Panginoon, naandoon ang blessing. Ano po, ang sabi ng Psalms 1:2, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." Ano ho? Sa pamagitan ng kanyang kautusan, tayo po ay nagbubulay-bulay araw at gabi. Kaya po mga kapatid, we have to read our Bible, we have to meditate sa Word of God. Bakit po? Kasi anak na tayo ng Panginoon. Ano ha? Anak na tayo ng Diyos at ang katuwaan natin ay maunawaan natin pa ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. At para huwag tayo magkamali, huwag tayo magkasala, so that we could have enough strength to battle against the wiles of the devil, we need the power of the Word of God. Ano ho? Kailangan po natin. So, decision natin to delight in the law of the Lord. Kaya po mahalaga po yun. But his delight is in the law of the Lord. Ano ho? At hindi makinig sa payo ng mga masasama. Okay? Ezra 7:10, ang sabi po ay ganito. "For Israel hath prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgment." Hindi lang po basta tayo we delight in the law of the Lord, but also we seek the law of the Lord, and we resolve to do it, and or obey it, and we share it. Ano ho? We proclaim it. Salamat sa Panginoon sapagkat nakapagbabahagi tayo ng kautusan ng Panginoon. So that others might know the law of the Lord or yung wisdom ng Panginoon, yung saving grace lalo na ng Panginoon. At Psalms 119 verse 1, "Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord." Kaya brethren in the Lord, at let us choose to obey the Lord, to walk in the law of the Lord, to delight in the law of the Lord, to seek His law of the law of the Lord, and to share the word of the Lord, the law of the Lord. So dahil po doon, brethren, ay makita natin na ang kautusan ng Panginoon ay para sa ating kabutihan. Ang salita ng Diyos ay para sa ikabubuti natin, hindi sa ikasasama. And because we have the Holy Spirit, we are Christ's free man, we are Christ's servant, it is our joy to obey Him. At salamat sa Panginoon na ang sabi po, "Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord." Amen? Salamat sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, anuman, salamat sa katapatan ng bawat isa, salamat po sa biyaya ng Panginoon sa inyo. At sa kabila ng mayroong kayong karamdaman, sa kabila ng may kahirapan ng buhay, sa kabila ng may mga struggles, you're still there supporting the church, praying for your pastor. Let's keep on doing all those things by the grace of God. Let's keep on, mga minamahal, and let us not quit serving the Lord. It is our privilege. And salamat sa Panginoon. At sapagkat Jesus Christ is our Lord and Master. Let us pray. Lord, thank you for all the blessings na ibinigay mo po sa amin. Salamat po sa pagpapalat biyaya. Panginoon, nakikita mo po ang mga kapatiran, ang kanilang panalangin, ang kanilang buhay. Kayo po ang patuloy na gumawa at kumilos sa mga bawat isang nakikinig. Kilala mo sila, Panginoon. Lord, i-bless mo po sila. Salamat po sa kanilang katapatan, sa pakikinig sa iyong salita, na tuwing umaga ay ipinapangaral dito po sa programang Ang Salita ng Buhay. Lord, hawakan mo po sila. Tulungan mo sila. Gabayan mo po ang bawat isa. At sa iyo ko po itinatagubilin, Panginoon, ang mga pastors. Salamat po sa pag-iingat mo kay Pastor Alex, sa kanyang sambahayan, sa kanyang pamilya, si Ma'am Lynn, palakasin mong patuloy. Gumawa po kayo, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, si Pastor Joe at ang church, ang ministry, Panginoon, ang kanyang pamilya. At bukas po, Panginoon, August 23 ay merong gawain po. I pray, Lord, ang kapangyarihan mo, ang tagumpay, ibigay mo nga po doon sa gawain doon bukas. And Lord, hawakan mo nga po. Patuloy ka magpala, Panginoon, mag-ingat sa mga pastors na pupunta at pagpalain mo nga po, pangunahan mo nga po si Missionary Ron Platt, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord, for the life of your servant, Missionary Ron Platt, Panginoon. Thank you for taking good care of him at gumawa po kayong patuloy sa kanya. At gayon din naman po, we pray Pastor Recto,
Hawakan mo siyang patuloy ang kanyang pangangatawan. I pray, dear God, na kumilos lang po kayo, Panginoon, sa kanilang buhay. Ang panalangin po, mangusap po kayo sa Labrador family, ang may-ari po ng lupa na kinatitirikan ng kanilang simbahan. Lord, I pray, bigyan mo sila ng pabor, Panginoon, na maibenta na po sa kanila, Panginoon, yung property, Panginoon. Huwag na po silang maalis doon, Panginoon. I pray, Lord, kayo pong mangusap gumawa sa mga pastors, mga churches pa na nagnanais bumili ng property, Pastor Edward Linderos, Pastor Chris Sangco, sa kanilang pamilya, sa kanilang ministry. Panginoon, gumawa po kayo, Panginoon. Hawakan mo nga po. At kumilos lang po kayo, Panginoon, sa kanila. I pray, Lord, ang biyaya mo, maging kay Pastor Ramiro Adona, sa kanyang pamilya, Pastor Ray Rimogat. Hawakan mo nga po sa kanyang pamilya, Panginoon. Hawakan mo nga po, Pastor Nelio Datur, sa mga outreaches at ang lote nila, Panginoon. I pray, God, kumilos lang po kayo sa kanilang nalalapit na mission conference. Pagpalain mo nga po, Pastor Romel Borja, Pastor Victor Lintino, at ang mga PIBA pastors, Panginoon. Lord, kumilos lang po kayo, Panginoon, sa kanila. Pastor Joshua Orias, Pastor Ricky Orias, Pastor Julius Peñas, Panginoon. Hawakan mo nga po sila, Panginoon. Lord, thank you sa bawat church, Panginoon. Kumilos lang po kayo sa kanilang buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Ama, humihingi po kami ng biyaya mo. Patuloy mong iyon at ang iyong makapangyarihang kamay sa buhay nila, Panginoon, ang mga manggagawa. Hindi ko man po mabanggit, Panginoon. At kumilos lang po kayo, Panginoon, sa kanila. Lord, thank you. At ang aking pamilya, Panginoon, kumilos lang po kayo sa aming pagmimisyon bago po matapos ang taong ito'y makaalis po kami. And Lord, I pray sa aking interview po mamaya, pangunahan mo po at pagpalain mo ang aking interview, Panginoon. Lord, makapasa po ako at do a favor, Panginoon, para po sa iyong lingkod, para sa iyong glory, para po sa iyong ministry, O Panginoon. At just lead us, O Lord, at tulungan mo po ang iyong lingkod. Lord, maraming salamat po. Pakitugon mo po sa panalangin, ang panalangin po ng iyong mga anak. Thank you for all the blessings na ibinigay mo po sa amin. Thank you po sa salvation. Thank you sa church. Thank you po sa scripture. Thank you po sa iyong biyaya maging sa Israel. Kalagtasan po ng mga Hudyo at kapayapaan po sa Jerusalem. Lord, thank you po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.